Okay, emergency update tayo sa BTC kasi nakakita tayo ng mega pump pero nagkaroon tayo ng ano, no? Ng napakalaking wick to the upside, no? Titignan natin sa 1 hour. Silipin natin. Napakalaking pump at napakalaking dump rin to. So actually, tingin tayo sa 15 minutes. So, napakalaking pump at napakalaking dump. Okay, so meron akong video kahapon, no, na pinag-uusapan natin yung possibilities ng galaw ng BTC. So kaya natin ina-update sa Sunday, no, bago tayo mag-weekdays kasi may mga times na every Monday magkakaroon madalas ng hindi naman madalas. May mga high chance lang na magkakaroon ng move ang market every weekdays, no. So nagkaroon nga tayo ng malaking move, no. So ang basa natin dito may possibility of potential move to the downside to in case na mag-breakdown tayo dito, no. Kaso hindi nangyari at ang ginawa pa, nag-bounce pa talaga tayo dito, no. Nag-bounce tayo dito. Makikita natin yung some sort of confirmed breakout dito. Ito, confirmed breakout dito. Tapos na break niya rin tong descending channel na to. So meron din tayong some sort of ascending channel dito. Ito, ascending channel pero hindi siya nag-breakdown. Okay, hindi siya nag-breakdown. At di rin siya nag-reject dito sa part na to. Pero meron na winner na possibility of move sa BTC, no. So aalisin ko na to, no, yung trading idea natin hindi pasok. Pero yun nga, meron din kasi tayong move dito. Ito, no, dinrowing ko kahapon. So i-play ko lang saglit mabilis. Pero kung in case sa 33333 yung tigta tatlo, may possibility na ganun yun, no. Meron tayong 1 2 3. Meron tayong 1 2 3 dito. 1 2 3. Meron tayong 1 2 3 dito. 1 2 3. So magulo na, hindi niyo na makikita. Do-drawing ko na lang 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 at possibly meron tong 1 1 2 3 at pag nag-bounce to, meron na naman tong 1 2 3 na ganyan. Okay, so meron tayong ginawa na naman possibility na 1 2 3 na naman dito, no. So actually, ang problema lang dito, hindi natin makita yung point ng number 2, no. So meron tayo dito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 at etong napakalit na to, possibly baka ito yon 1 2 3 or baka mukhang ito na yan, no. Mukhang ito na 1 2 3 na ganyan. So ang tawag dun sa mga ganong klaseng move na meron tayong expanding wedge, ascending expanding wedge na ganito, dalawa ang meaning nito kapag 33333. No, 5 ba yun? 33333. So, meron tayong potential leading diagonal at isa pang potential na ABCDE na nasa na yun? Na Elliott triangle wave na corrective move. Okay? So, ni-research ko siya kahapon at para masabi natin na mas bullish siya, dapat 53535 na overlapping pala siya, no? So, pwede rin to maging leading diagonal na tigtatatlo na limang 3 waves. Na 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tsaka 1 2 3 dito. Pwede siya maging leading diagonal or maging impulsive move 1. Then magkakaroon tayo ng breakdown, na fake breakdown, then magpapump to na matindi. Okay? Pag-uusapan din natin mamaya kung bakit tayo nagpapump, pero mamaya na yun. So sa bearish side naman, actually 33333 din ang triangle wave para maging bearish. So tatandaan natin, meron tayong 5 waves dito na 1 2 3 4 5 dito. Okay? Ang kasunod dito, dapat meron tayong, kung sabihin natin impulsive move to the downside or malaking ABC correction to the downside, kailangan ang kasunod nito corrective move. So meron tayong tinatawag na corrective move na Elliott triangle wave. Ito, Elliott triangle wave. Na consisting then of 5 waves na lahat sa loob ng each wave na yun may tigti 3 waves. Na meron tayong 1 2 3. Nakita nyo na kanina, hindi ko na uulitin, no? So 3 3 3 3 and potentially 3. Okay? So sa nakikita natin ngayon, hindi magandang sign na nagpump tayo ng malakas with high wick to the upside, na mataas ang wick sa taas, no? So tingin tayo ng 15 minutes. Tingnan natin ang volume. So check natin, no, kung alin yung pinakatama diyan. Alisin ko lang to, Yan. Volume.
So sa volume natin, ang pinakamalaking volume ay yung rejection. Sa rejection, no? So medyo hindi magandang sign na parang bullish kaya to kung ang rejection ay malaking volume na red. So hindi natin masasabi, pero ang idea doon, kapag malakas ang rejection mo in volume, mas mataas ang probability na bearish siya. Okay? So medyo medyo actually 50-50 to. So at ito pinakita ko naman dito, no, na may possibility magganto to, lalo na dito sa bandang 30k kasi meron tayong swing high dito, no. So meron tayong swing high dito na second wave. Ito yung first, ito yung second swing high ng second wave. Kung mapipinpoint niya, yung mapinpoint yan dyan sa area yan, or kung ayusin natin siguro sa daily candle closes, silipin natin dito banda rin, no. So bandang gitna lang rin naman. Okay, actually baka dito pa, no. O kaso di natin mapipinpoint tong part na to kung bakit dito, no, kasi ito yung inaabangan natin most likely. Pero nagkaroon tayo ng some sort of rejection, no, some sort of rejection with high wick or with strong wick to the downside, no. So hindi magandang sign for the bulls sa ngayon, pero may parang nababasa akong rumors na kakalabas lang rumors or news na ang BTC spot ETF mukhang na-approve or i-approve ng SEC. Okay? So tingnan natin, baka may news na dito. Wala pa, no? Wala pa. BTC spot ETF. So kayo na mag-google no kung anong meron dito sa, kasi medyo rumors pa, hindi pa actually sure, pero sa Twitter may naglalabas na ng rumors na tawag dito, may dalawang some sort of rumors na sa other sources na na-approve na or i-approve na ang some sort of spot ETF, BTC spot ETF ba? Hindi ko sure, pero hindi ko masyado ginugol, hindi ko masyado tinignan. Kasi ang mas importante dito yung structure nito, no, potential structure nito. So ang may expect natin dito, yung basic lang, dalawa lang aabangan natin dito. Kung meron tayong 5 waves dito na tigti 3 waves, pwede tayo maka-expect dito ng potential breakdown. Kung bullish, breakdown lang na maliit na fake breakdown. So titignan natin sa fibs, no? Titignan natin sa fibs. Breakdown banda dito o kaya banda dito. Yan dito sa dalawang to, sa 0.5 or 0.618. Pag nag-bounce tayo ng fake breakdown, lalo na kung kunin natin ang liquidity nito at nag-pump, expect tayo ng potential kasunod na malalaking move to the upside. At itong daily na to, madami natin drawing dito, no, yung pinag-usapan natin kahapon, no, na ine-example ko na meron tayong ABCDE. So dito pwedeng maging ABCD ito. Ito, double check natin, ha, na tigti 3 waves din to, no, tigti 3 waves. Makikita natin meron tayong 1, 2, 3, some sort of 1, 2, 3, then 1, 2, 3, then 1, 2, 3. Actually tama ba yun? Ito pala yun, no, 1, 2, 3. Then yung final 1, 2, 3 nya, ito yung 1, 2, 3. Okay, so meron tong 1, 2, 3, 4, 5 at potentially magbe-breakdown. So ang kinakalabasan, no, nag-lower low siya dito. Ito mapapansin niyo, no, kapag nag-lower low siya dito, expect natin may kasunod pababa yun. Okay, may kasunod pababa. Kasi ang potential na leading diagonal na ganito na first wave fake breakdown, ito, no, makikita nyo kung saan siya medyo nagdadalawang isip kung fake breakdown ba siya or magpa-pump siya, no, or kung magpa-pump pero nag-reject siya. Okay, so kapag nag-pump na gano'n, bullish, lalo na kapag nakapasok sa loob, nagstay sa taas nito, then nag-pump, bullish yun. Pero kapag nakakita tayo ng ganito na nasa ilalim tayo lagi at bumagsak, lalo na kapag na-break to, invalidated na yung leading diagonal na ganun. So ayun ang aabangan natin sa ito, no, importante to, no, itong part na to. Ito kailangan natin abangan to, lalo na medyo may mataas na wicks to the upside, hindi natin masasabi kung bullish pa to or bearish. Kung shorter time frame, bearish siya actually, pero sa
Sa medyo decently longer time frame, siguro sabihin natin 4 hours, medyo nasa bullish side pa siya. Pero pag sa kung ito no, masasabi ko kapag nag-close siya ng ganito at nakuha niya yung liquidity nito, tsaka tong mga to, yan, nakuha niya yung liquidity nito mga to. Actually, di nakasama to. Ito lang, tsaka ito, nakuha niya yung liquidity, close below dito, close below dyan. Actually bearish pa pala yun, no? Kasi malaking malaking short squeeze to. Malaking short squeeze yan. At ang kakalabasan, pag meron tayong some sort of liquidity hunt, ang gagawin gagalaw ang market sa opposite direction. So nag-push up tayo, nag-push down, nag-close below. Pag nag-close below, ang may expect natin dito, gagalaw to sa opposite side ng pump, no? So basically magda-dump. Ayun ang highest probability na mangyayari, lalo na at marami tong most likely na liquidations, no? So pwede tayo maka-expect in the upcoming days ng malaking move na hindi natin sure kung fake breakdown pump or breakdown retest dump, no? So aabangan natin diyan yung volume, no? Yung volume kapag nag-breakdown to with high volume, pwede natin ma-expect na may kasunod pang pagbagsak. Kasi titignan natin dito sa left side. Ito, left side, example. So, ayusin natin to Iyan, parang ganyan ang itsura niya. Ang pinakamaayos. Okay, parang ganyan. Tignan natin ang volume. Ang volume nito, no, pataas, no? Kung titingin tayo ng 4 hours dito, most likely yung 4 hours nito may malaking volume spike to sa kung mahanap natin, nasaan tayo? Dito tayo sa left side pa. Yan, makikita naman natin, no, na meron tayong matitinding volume spike dito sa breakdown na to. So dito pa lang, no, kung lalagyan natin ng linya to, yan, linya to, itong breakdown na to, napakalaking volume. So, napakalaking volume kumpara dito sa lahat ng volume na to, no. So meron tong some sort of confirmed breakdown. Okay? Confirmed breakdown. So kailangan natin ganun din tignan dito sa point na to. Nasaan na yun? Dito sa part na to, kung bumagsak siya ng breakdown at nakita natin medyo mataas ang volume, makaka-expect tayo ng pagdugo sa market. Okay? Pero nga medyo may rumors na ng ng spot ETF. Hindi ko sure kung rumors lang, mag-stay as rumors lang ba siya o baka baka maging bullish talaga, pero hindi natin masasabi. 50-50 tong type of gantong klaseng wave, no, na pwedeng maging leading diagonal, fake breakdown then pump, or tawag dito, ABCDE triangle wave corrective move then magda-dump. Ibig sabihin ito ang second wave, ito ang first wave, or sabihin natin baka ito yung B wave at ito yung A wave, at may paparating tayong malaking C wave dito. Okay? So, ayun masasabi ko, ayun lang yung nakikita ko sa ngayon, medyo 50-50 tong move na to, lalo na medyo mataas to, no? Sa shorter time frame, nasa medyo may pagka-bearish tayo kasi na-reach na natin to. Kung bullish tayo, dapat magda-dump muna to ng sabihin natin mahina, then magpa-pump. So, sa bearish side naman, nakakalabasan, breakdown naman na matindi. So, sa shorter time frame, bearish muna, then doon tayo mag-aaroon ng decision kung magiging bullish na ba tayo or magiging bearish na ba tayo. So, basically, mga banda dito, banda dito sa mga part na to, mag-fake breakdown kung bullish, at kapag nag-breakdown pa mas lalo na kapag na-break to, invalidated yung pump to the upside nito at may kasunod tong malaking push to the downside. Okay? So, ayun siguro update natin. Wala sigurong kinalaman ang DXY ngayon. Wala masyadong kinalaman. Ang S&P walang masyadong kinalaman. Ang BTC ngayon, medyo sariling galaw to kasi meron tayong some sort of rumor / news. Hindi natin sure kung news talaga siya. Ang alam natin, medyo may pagka-rumor siya. Medyo hindi pa confirmed kung may spot ETF approval na tayo, no? So ingat tayo dito sa malaking wick na to, no? Wag natin i-ride tong mga to, no?
mag-ride tayo sa mga actually kung nakapag-short kayo dito, ang nakita nyo tong video ko kahapon na after nito mag-push up, ang minimum galaw nito magdadump dapat ng fake breakdown para maging bullish. Naka-ride dapat kayo dito sa taas, no? Dito sa taas, naka-ride kayo ng short. No, so basically napakagandang entry nito para sa short. Okay? So ay lang ang abang natin. Ulit abang ng break. Kung mababa ang volume, most likely fake breakdown yon at baka mag-pump to na matindi. Kapag nag-break to the downside with high volume naman, so titignan natin, meron tayong ganyan of some sort. Kapag lumagpas ng ganyan, most likely baka napakalaking breakdown confirmation nun, then baka sumunod-sunod tayo pababa, no? So ay, let's update natin. Ingat sa trades at GG's boys.